Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, ginabi po ang inyong Nanay Rayleigh. Andito pa rin po ako sa terrace kasi alam niyo mga kaibigan, pag sa loob po ng bahay ang aking cellphone, hindi po nakakahigop ng internet connection kasi nakiki-internet lang po kami sa aming anak. Ayan, dyan po sa kabila, harapan po ng bahay namin, kaya medyo malayo ng konti, kaya hindi po masyadong makapasok po yung internet connection. Pero magpaganon pa man, salamat sa ating Diyos kasi nakakapag-video pa rin naman ako, nakakapag-live pa rin naman, at lahat po yan ay may mga dahilan po yan. Alam ko naman po na lahat ng ginagawa natin dito sa mundo ni YouTube, may mga dahilan po tayo. Ako nga po sabi ko sa Lord Lord, alam mo, hindi na ako makapagtrabaho na gaya ng dati kasi dispalinghado na ba ang katawan ng inyong Nanay Rayleigh. Ganun po pala kapag tumatanda ang isang tao. Kasi ako mga kaibigan, since 5 years old, tatrabaho na po ako sa aming palayan. Tumutulong na po ako sa aming nanay yung pagbunot ng pangtanim ng palay. Tawag sa amin po yun ay bunbun. So, kumbaga lumaki din ako sa palayan. Naranasan ko rin magpasa ng mga kahoy mula sa bundok, yung mga panggatong o ginagawang mga bakod-bakod. Kumbaga lahat ng trabaho ng isang tao sa probinsya, mapababae, mapalalaki, ay danas po namin lahat yan. So hanggang sa ako po ay nag-asawa, ay ganun pa din. Dahil nasanay po ako maghanap buhay. Kahit po mabibigat na mga panindayan, pasan-pasan ko yan. Gaano man kalayo ang lalakarin, ay pasan-pasan ko yan. Pero dumating po sa punto, no, mga kaibigan, kapag ang katawan po natin ay tumatanda na, yung ating katawang lupa, naiibsan din po yung ating kalakasan. Kaya ngayon po ay wala po akong hanap buhay. Ganon din si Lolo Dudong dahil may mga damage po ang aming mga pisikal na katawan. Pero purihin ang Panginoon kasi kahit po may mga sitwasyon na ng katawan namin na hindi na po kagaya ng dati, ako po ay nagkikipag-usap sa Lord. Panginoon, magiging walang kabuluhan ang buhay ko kung wala akong gagawin. Hindi ko na kayang gawin ng dati yung nangangatok ako ng mga bahay-bahay para i-offer ang salita ng Diyos, ipakilala ang Panginoon. At saka dito po kasi sa aming lugar mga kaibigan, mostly po dito sa lugar na ito ay may kanya-kanya po mga churches. Ang dami po mga full gospel churches dito, may GIL, lahat po ng church dito sa mga syudad sa aming paligid ay meron po mga satellite churches dito po sa mga subdivision, na hindi ka na po pupunta doon sa mga main churches dahil meron na mga satellite churches. Yung mga local church po ay meron. So, ibig sabihin na ano na po, na spread na yung word of God dito po sa loob ng aming subdivision. At kaya naranasan din po namin lumabas noon sa ibang subdivision naman para ipakilala ang Panginoon. Pero ngayon, hindi ko na po magawa yung kagaya ng dati. Kaya ako man po ay nakikipag-usap sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ano ba ang pwede kong gawin sa panahon ito? At yun nga po, kaya po nandito tayo sa YouTube kasi sabi ko, gusto ko talaga, Lord, na magbasa ng iyong salita para kung may makarinig man na wala ng time dahil abala sa pagtatrabaho, pagod na, baka doon sa konting oras ng kanilang pagpapahinga ay madaanan nila ang aking YouTube channel at makapakinig sila kahit papaano. Ayan po, ang dalangin ko sa Panginoon na
sana Lord, maraming mga tao na maabot ng aking ibinabahagi ang iyong salita dito sa aking YouTube channel, ang Really Mix Content. Hindi naman po puro sa Word of God ang aking mga channel. Meron din po tayong mga kaalaman dyan, mga konting kaalaman, mga videos, kumbaga yung mga kasali sa buhay natin, kumbaga kailangan kasing balance din ang ating buhay. Kaya pinapakita ko rin po sa inyo yung mga ibang video na hindi po naman kailangan pagising natin sa umaga hanggang sa matulog na lang tayo sa gabi, ang bitbit natin ay Biblia, ano po. Kumbaga, iba-balance din natin. Siyempre, God first, second, family, and third, ministry, ano po. So, ako, parang nagtatrabaho na po talaga ako sa YouTube kasi ang duty ko ngayon, kailangan 7 o'clock, naka-ready ako para po sa aming small group. Taga-Canada po ang aming leader. Meron pong taga-Maynila, mga miyembro, lahat po kami. So, inaabot po kami ng mga almost 9 o'clock. Tapos, tsaka pa lang po yan, mag-aagahan ang inyong nanay really. Tapos pagkaagahan, konting linis-linis dahil dito naman po sa aming bahay, wala naman pong gaanong kalat dahil wala naman po kami mga bata na kasama dito. Kundi ako lang, si Lolo Dodong at si Bunso. Si Bunso, binata naman So dito po sa gilid ng aming bahay, ay andyan din po ang bahay ng kwarto ng aking isang anak. Kaya po may naririnig kayong baby. Pag nandiyan po sila sa loob na magkapatid, ang akin ng mga anak ay weekly din na uwi, tahimik lang din. So kumbaga, puro katahimikan ang aming bahay. Kaya kung hindi po ako iimik, wala pong maririnig dito na salita. Dahil si Lolo Dodong, pag hawak ng cellphone niya, pangiti-ngiti na lang yun, wala ko na rin marinig. At wala na rin kami masyadong pinag-uusapan ni Lolo Dodong. Siguro na pag-usapan na namin lahat. At ang aming mga cellphone na lang ang isa sa libangan namin. Pero ako po, hindi po ako gagamit ng cellphone para libangin ko ang aking sarili ko. Hindi, gagamitin ko po ang aking cellphone para po maabot ang mga tao na kailangang abutin ng salita ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko magka-YouTube. Sabi ng anak kong bunso, sige mama, gagawan kita ng YouTube channel. Ganito ang ganito, mag-video ka, i-upload mo. Hanggang doon lang. Sabi ko, bakit may mga, may mga title silang nakasulat, ang gaganda. Okay mama, thumbnail yan. Mama ha, maging matalino ka sa aking bunso. Gusto ko pag tinuruan kita malaman mo agad, okay anak. So tinuruan ako ng anak ko maggawa ng thumbnail. So okay din po yun. So doon sa Kind Master, nahirapan po ako kapag cellphone lang ang gamit. Wala naman po kami ibang gadget. Kaya sabi ko, okay na to yung aking mga videos, hindi ko na ito uulitin o ikakat, i-edit. Ito na yung nasabi ko, bahala na si Lord dyan at bahala na ang mga taong umunawa, umintindi kung ano po yung aking nais na ipahayag sa mga tao dito sa YouTube. So wala pong edit. Siguro meron lang na-edit ang video, baka isa lang o dalawa. Si Bunso ang nag-edit. Hindi po edit kasi minsan napuputol. So mag-start ako, idudugtong lang. Pero wala pong part yun. So ganun lang po hanggang sa sabi ko Panginoon, ang trabaho ko ngayon dito sa mundo ng YouTube ay ang ibahagi ang iyong salita. At meron po tayong Bible reading daily. Meron po tayong si Lolo Dodong, basta nagbibideo ako, parang takot naman. Meron po tayong Bible reading, meron po tayong sharing time, at kung ano-ano pa ng mga topic ng buhay, kumbaga ay binabalance din po natin.
ang ating buhay. Kasi nga, God first, second family, and third ministry. So, yun. Kumbaga, sa bawat araw, kagaya rin ako ng mga nagtatrabaho sa company sa labas na ah, nagmamadali din ako. Pagising ko sa umaga, kailangan makapanalangin na kasi 7 o'clock na meron pa kaming gawain. At pagkatapos yan ay mag-aagahan, titignan ko ang sitwasyon sa loob ng bahay kung anong kailangang ayusin. Tapos, gustong-gusto kong maaga na Bible reading. Ang problema mga kaibigan, napaka-ingay po ng aming lugar. Gaya ngayon, maghapon, doon po ako, nagsarado na ako ng bahay pero naririnig ko pa rin po ang mga malakas na music kasi malapit po kami sa covered court. Mayat maya po, araw-araw ay kung hindi mga nagbabasketball, may mga grupo-grupo po na nagagagal po ng kanilang mga kung ano-anong mga samahan. So, meron pong kantahan, may sayawan, kaya volume na volume po yung kanilang music. Mula sa court, 1, 2, 3, 4, pang-5 po ako na itong aming kubo. Kaya dinig na dinig po yan. Kasi hanggang doon po sa kanto, dinig na dinig yan. Kaya hindi po tayo makapag-video ng basta-basta na lang kasi ang copyright po ay kalaban po ng ating YouTube channel. Ano po, masasayang yung ating effort kung makaka-copyrighted lang din naman, di po ba? So yun, kumbaga ang aking YouTube channel ay pinagawa ko para po magtrabaho sa Panginoon. Ang employer ko po talaga ay ang ating Diyos, na talagang masaya po ako yan. Talagang yan na po yung aking task araw-araw, na mabahaginan po kayo ng salita ng ating Panginoon at maibahagi ko rin po sa inyo yung mga testimonies, yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay ko, sa buhay namin ng ating pamilya. Kaya pagtiyagaan nyo na ha mga kaibigan ang aking ginagawa dito sa aking YouTube channel. Alam nyo po, sabi ko nga, bibihira yung magkaroon ka ng puso at damdamin na kahit gaano nakatindi ang pinagdadaanan, ang mga sitwasyon ng buhay, pero hindi na pwede na hindi natin gagawin. Kumbaga hindi natin makakabitaw doon sa isang bagay na gustong-gusto natin gawin, masaya tayo, at yung pangarap natin na nawa ay may makarinig ng aking ginagawa dito sa aking YouTube channel. At lahat po yan, pati po ang aking mga kwento, lahat po yan ay puro po yan totoo mga kaibigan. Walang alibay dyan, walang arte-arte. Hindi ko kailangan mag-arte-arte dyan, kundi kung ano po yung totoo, yan po yung aking inihahayag sa inyo. At kung minsan, ayan, madalas mga halaman ko lang ang nakikita ninyo. Kasi po, hindi po talaga ako sanay magsalita na gaya ngayon. Binibidyohan ko yung sarili ko, nakatutok sa akin ang camera. Nadidistract po ako pag yung mukha ko po ang nakikita ko. Pero kapag mga halaman lang po yan, mga ulap, mga kalawakan, tuloy-tuloy po yan ang pagbabasa ko ng salita ng ating Panginoon. At alam niyo mga kaibigan, at the age of 61, ayan, maingay po ang aso sa kapitbahay, pagpasensyahan nyo na. Yan po yung mga ingay. At the age of 61, sabi ko nga po, kung titignan ko po ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko, kaya ko inuulit-ulit lagi ang kwentong ito kasi marami pong mga may sakit, karamdaman na itinatago ang kanilang sakit. Alam niyo po, nalungkot ako. Ulitin ko naman, nalungkot pa ako ng isang gabi. Magdamag po, alas hindi ako natulog. Iniisip kong bagay na yun kasi yun nga po yung best friend ko. Sa kanya po nagmula yung Nature's Detox na aking ininom.
na kung saan ay yun ang humanap ng aking sakit, na meron pala akong nagsisimula na breast cancer noong 2017. Na kumbaga hindi lang nagsisimula, talagang meron na siyang stage kung aking ipapatingin. Kaya nung 2018 nga ay nakita na talagang ASAP ang advice ng mga doktor. Kaya sa mga kilalang hospital ay ASAP operation. Ako po'y nalungkot dahil itinago, inilihim ng aking kaibigan ang kanyang naramdaman. Kasi niisip ko rin na baka ayaw niya rin ako ma-stress. Kaya yun, kumbaga naisip ko, habang nagpe-pray kami, umiiyak kami ni Bunso. Kaibigan ko lang yun, mga kaibigan, pero iniyakan namin yung mag-iina. Dahil napakabuti nga po ng taong iyon. Hindi na ako nangihinayang sa buhay niya kasi yun na yung niloob ng Diyos na mauna siya at maaga siyang makauwi sa Panginoon. Wala pa po siyang 60 years old. Baka next year pa siya magsi-60. So, naisip ko na napakapalad ko kasi mga kaibigan, ako 7 years na merong dala-dala sa katawan na isang rare na sakit. Siya, naramdaman niya, binigla siya, stage 4 na pala. Tuloy-tuloy, nawala siya. Ako naman, sabi ko, Lord, salamat ha, kasi siguro pinatitibay pa ng Diyos ang buhay ko, ang katawan ko, in-extend pa ng Lord ang buhay ko kasi andito po ako sa mundo ng YouTube. Masaya po ako sa ginagawa ko. Excited po ako mag-share ng salita ng Diyos dito. Hindi po ako mapakali hanggat hindi ko po naibabahagi ang salita ng Diyos dito. Kaya kahit gabi na, kahit maghahating gabi na, kahit umiikot-ikot na lang, ina-upload ko, kunyari, ginabi na ako ng mga 10 o'clock, 9 o'clock, umiikot-ikot na lang yung internet na hindi na talaga makapasok ang koneksyon. Pero sabi ko, Lord, sana naman bago man magkinabukasan, bago maghating gabi, sana ma-upload naman ito. Kasi meron po tayo mga kaibigan na minsan hindi pa nakakatulog at sinasabi na nakikinig pa siya ng sharing ko sa aking YouTube channel ng Salita ng Diyos. Kaya Panginoon, paano nyo naman po, i-upload nyo naman po ang kapangyarihan nyo po, inaasahan ko. So yun, na-upload. Pero ang isang bagay na nakita ko mga kaibigan, salamat sa Diyos kasi kumbaga sa mga bunga, ang aking katawan, ang aking katawang lupa ay matanda na, nagsisimulang mabulok, kumbaga ganun na parang isang bunga na malalaglag ka na mula doon sa sanga na kinakapitan, no? Isang bunga. Pero ako, ang napapansin ko ngayon, hinahawakan ng Diyos ang buhay ko. Siguro si Lord natutuwa din na sa bawat araw, excited ako na ibahagi ang kanyang salita kahit hindi man ako pastor, kahit wala man akong alam sa pagpapahayag o yung organized na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Basta gusto ko lang talagang gawin. Masaya ako, Lord, sa ginagawa ko at gusto ko talaga na may bahagi ang salita ng Diyos at pinapanalangin ko na lahat ng makarinig ng salita ng Diyos dito sa aking YouTube channel ay magkaroon talaga ng tamang relasyon, tamang pananampalataya at totoong buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya alam niyo mga kaibigan, na-realize ko, ang Diyos ang may hawak at may tangan, may kontrol ng ating buhay. Tandaan po natin yun. May sakit ka at wala, malalang sakit at hindi malala kapag oras mo na at doon na tatapusin ng Panginoon ang pananatili ng tao dito sa mundo. Parang ulap lang yan, parang usok lang yan, parang bula lang ang buhay ng tao, agad-agad mawawala. Pero para sa akin naman, Lord, habang andito pa ako, habang may buhay, habang may hininga, nakakatawa nga yan mga kaibigan di ba? Nakakabasa ako ng Bible na walang eyeglasses, walang salamin, na kumbaga grabe po ang ginagawa ng Panginoon sa
buhay ko. Kahapon pumunta ako sa aking kaibigan. Ang ano ng kanya salamin, sabi niya, isukat mo nga. So, sinukat ko. Mamahalin ang salamin niya. Kasi kung mag-angkop sa aking mata, ay ibibigay niya. Sabi ko, alam mo, mas maliwanag pa yung mata ko kaysa salamin mo. So, natawa siya. Yung hipag ko nga at ang mister ko, salamat nga at may pa-libreng pa-opera ng mata. Project po ng mga konsihal. Nagpakayod po sila ng kanilang mata. May mga gamot sila binigay libre. Pero ako po, iba po ang ginagawa ng Panginoon, kahabagan sa buhay ko. So, diyan po natin makikita mga kaibigan na kapag may ginagawa po tayo para sa Panginoon, ang Diyos po ang hawak ng ating buhay. Siya ang magkukontrol ng ating hininga. Kaya, kung may pagkakataon pa po, kung may pagkakataon naman sa buhay natin na makagawa tayo para sa ating Diyos, gawin po natin. Lalo na po ang mga senior citizen na kagaya ko, kung hindi na po kayo employ, kung nasa bahay na lang po kayo at medyo naiinip kayo, ibigay na po natin yung mga natitira pa nating buhay at lakas sa Panginoon. Kasi dito po sa amin, napapansin ko ang mga senior citizen dito, okay lang po yun. So, nagsusumba sila, party-party sila, may libre pong sine dito. Kumbaga, nakikita ko ay ini-enjoy nila yung bawat araw. Pero, yung mga bagay na panglupa, ang mas higit nilang binibigyan ng panahon. At salamat sa Diyos dahil may mga tao na habang tumatanda, nagkakaedad, ay lalong inilalapit ng Diyos sa Kanya ang mga puso. At salamat sa Panginoon din sa buhay ko. At ako man sinasabi ko sa aking mister, nakakapanood ka ng mga palabas sa YouTube. Kung ano-ano na lang, nakakabasa ka na ng dyaryo mula doon sa wala kang kita. Binibigyan ng Diyos ng liwanag ang mata mo. Sana ibalik mo yung makabasa ka man lang ng Biblia o makapakinig ka. Kasi alam niyo mga kaibigan, no? Sa pamilya, hindi pantay-pantay ang antas ng pananampalataya. Kaya ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, huwag mo muna akong kuhanin. Kailangan pa ako ng aking pamilya. Kaya ito naman mga kaibigan, malapit na naman ang Kapaskuhan. Panahon na naman ng pagpapatawad, pagmamahalan, pagbibigayan, panahon ng mga reunion, pagtitipon-tipon ng pamilya, magkakaibigan, ano. Nakakalungkot lang isipin kasi pagkagaling sa simbahan, may nakaredy ng inuman, bidyuke, maglalasingan na, di po ba? Ito po sa aming paligid, marami pa ako nakikita ang ganun. Dapat maunawaan natin ang diwa ng araw ng Pasko. Hindi lamang po yan, bibigyan natin ng material na bagay yung mga tao. Dito po kasi sa amin, kumbaga okay po ang pamumuhay ng mga tao dito sa amin. Pero ang higit sa lahat na pinapanalangin ko, nawa ang bawat tao ay maunawaan yung diwa ng Pasko. Si Jesus Christ nung ipinanganak, hinahanting ni Herodes, pinapatay. Kaya nagpadala ang Panginoon ng anghel para dalhin si Jose at si Maria kasama ang sanggol, si Jesus Christ, sa Bethlehem ba? Kalimutan ko na mga kaibigan. Kumbaga umalis siya doon sa lugar ng Sabsaba na doon siya pinanganak. Ibig sabihin, dilubyo ang sitwasyon ng ating Panginoon, dumating siya sa lupa. Sanggol pa lang siya, gusto na siyang ipapatay ng demonyo.
At sa pamagitan ni Herodes, siya ang ginamit ng Diablo para patayin ang ating Panginoong Hesus. So, kumbaga sa madaling salita, lumaki ang ating Panginoon. Hindi madali. Hanggang siya ay napako sa krus, hinagupit, nag-aalay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga tao. So, wala pong walang celebration nung si Jesus Christ ay ipinanganak. Yung 3 hari na nakasanayan na tawaging 3 hari, mga pantas po yun. Matatalino po yun. Inutusan ni Haring Herodes para hanapin ang Mesyas. At nung kanilang natagpuan, nangusap ang mga anghel sa 3 pantas na yun. Kaya hindi na sila bumalik kay Herodes para mag-report. Umiba sila ng landas. So, ibig sabihin ay hindi masaya yung panahon ng pagparito ng ating Panginoon hanggang sa siya ay napako sa krus at nag-aalay na ng kanyang buhay. Maganda po yung tema na nagmamahalan, nagbibigayan, nagpapatawaran, nagbabanding, may reunion, nagsasaya. Pero huwag po natin kalimutan yung tunay na diwa ng Pasko. Ibalik po natin sa Panginoon yung pagmamahal, yung pagpapasalamat natin na Lord, salamat kasi nagkatawang tao ka, O Diyos. Kung hindi, patay tayong lahat sa lugar ng impyerno. Hindi patay, kundi walang katapusan na hirap. Siguro pag nakikita ng Panginoon yung walang habas na saya, diyan yung mga sayawan na pang sanlibutan na lasing, alam mo na sa alak, meron na nagsusuntukan, may nag-aaway na kasi mga lasing na. Nakikita siguro ng Panginoon yung laman ng isipan, ng puso ng mga tao kung saan siya banda doon. Saan bang bahagi ng puso ng tao at isipan ng tao, buhay ng tao ang Panginoon kapag araw ng Pasko. Hindi po ba? Kasi pag araw ng Pasko, naririnig ko lang at araw ng New Year, ang pinaproblema ng mga tao, handa. Handa, handa, handa. Pambigay sa inaanak, pambigay sa mga mamamasko, pambili ng damit, pambili ng mga gadget. Kumbaga puro mga bagay na nandito sa sanlibutan. Hindi naman po lahat, mga kaibigan, hindi ko naman nila lahat. Pero ang makakaunawa lang talaga ng diwa ng Pasko, walang iba kundi ang mga totoo na anak ng Diyos. Masarap po pakiramdaman na gagamitin tayo ng Panginoon as a channel of blessing para sa iba. Pero wag po nating busugin sa material ang tao kung walang alam sa Panginoon. Ang araw ng Pasko ay pagtitipon ng isang pamilya dahil hindi naman talaga buong angkan at buong pamilya ay tama ang relasyon sa Panginoon. Kaya napakagandang chance po yan, mga kaibigan. Sa mga kaibigan ko na narito na mga born again Christian, kung meron po kayong pagtitipon at may chance na maibahagi niyo po ang Panginoon, na bago man po kayo maghiwa-hiwalay, pansamantala uli ng inyong mga kapamilya, kaibigan, nawa po ay maibahagi natin ang Panginoon. Na maipasa natin sa kanila ang pananampalataya na itinuro sa atin ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, na kung ano yung pangarap natin na kaligtasan at buhay na walang hanggan ay makamit din nila. Kasi alam niyo mga kaibigan, sabi ko nga po sa aking kapatid, gusto nating umuwi sa ating isla para sa lupa. Pero parang binigyan ako ng illustration o sample ng Panginoon na yung kapatid kong bunso ay may sakit karamdaman din na talagang pag tinignan ko, bag na lang din ng Diyos kung bakit siya nabubuhay. At isa rin po siya sa nagsishare ng Word of God. Ako ay ganon din. Kung uuwi kami sa probinsya at iiwan namin ang aming mga pamilya para kaming tumakas. Sabi ng Panginoon, God first, second family, and third ministry. Anong gagawin ko doon sa probinsya para ibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao doon?
doon marami na rin mga gospel churches. Sa ngayon mga kaibigan, pwede kong sabihin sa inyo na huwag na kayong humiwalay sa inyong mga pamilya. Konting panahon na lang talaga. Nasama-sama na nawa ang isang pamilya, buong pamilya, hanggang sa dumating ang Panginoon. Kaya sabi ko sa aking kapatid ng bunso, malakas ang tinig ng Diyos na aking narinig. Huwag kang umalis. Huwag mong iwanan ang pamilya mo. Dito ka na. Ako po talaga nung nakaraan, parang yung eagerness sa puso, gusto kong umuwi. Pero biglang inalis ng Panginoon yung galak na yun na pag-uwi. Tama po. Dito ako sa aking pamilya kasi kailangan ko pong gabayan ang aking pamilya spiritually. At sabi ko rin sa aking kapatid na bunso, bigyan na natin ng best na panahon ng ating pamilya kasi baka dumating sa punto pagharap natin sa Panginoon, hahanapin sa atin ang ating mga anak, mga manugang mga apo kasi sabi ng mga magulang ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga supling para gabayan, palalahanan yung responsibilidad ng mga magulang kasama nito. Kaya mga kaibigan, ang araw ng Pasko ay hindi na po kagaya ng dati na lasingin natin ang ating sarili sa saya na wala ng luguran sa Panginoon. Pwede po tayo magsaya. Pwede magsaya. Huwag lang po tayo mawala sa tema ng ating kaisipan at damdamin sa Panginoon. Nawa ngayong Pasko ay maibahagi natin ang salita ng Diyos sa mga tao natin makakahalubilo, kamag-anak man ito, mga kaibigan man ito, o kung sino man, saan man tayo dalhin ng Diyos sa araw ng Pasko sa mga lugar. Nawa ay bigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob. Samahan tayo ng banal na Espiritu Santo para maibahagi pa rin ang salita ng ating Panginoon sa iba. Yan na lang po ang ating gagawin mga kaibigan. Ako po ang pinakaregalo ko sa Paskong ito sa mga tao na aking makahalubilo kasi ang araw ng Pasko ay lahat naman ay may biyaya na material. Siguro panalangin at kung meron po akong mabahaginan ay mapatanggap sa Panginoon. Pero mostly talaga panalangin at ang akin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos dito po sa aking YouTube channel. Nawa po ang araw ng Kapaskuhan na isa pong malaking biyaya sa buhay natin. Hindi lamang sa mga material na bagay, higit sa lahat sa espiritual na pamumuhay. Ang bigas, ang groceries, ang pera, after Christmas, after New Year, ubos po yan. Pero ang salita ng Diyos na maipasa natin sa buhay ng isang tao, gulay-gulayin niya po yan. Dahil sabi ng Panginoon, siya ang magpapabunga, siya ang magpapatubo. Hasik lang tayo mga kaibigan, tanim lang tayo. At ang Diyos na yan ang magpapatubo, magpapadaw, magpapasang at magpapabunga ng pananampalataya ng mga tao na ating nabahagi na ng salita ng Diyos. Kaya ilang araw na lang ay 2025 na, purihin ang Panginoon mga kaibigan. Salamat sa Diyos kasi yung buhay natin andito pa. Tangan pa ng Diyos, ibinibigay pa, binibigyan pa tayo ng chance ng pagkakataon. Huwag po tayo mag-focus sa pera. Alam niyo po ako, wala kaming hanap buhay ni Lolo Dodong. Pero ang Diyos po ang nagpo-provide ng aming mga pangailangan. Wala na po mga kaibigan, sorry talaga, sasabihin ko talaga sa inyo. Dati matakaw din ang puso ko sa pera ng mga panahon na hindi pa talaga ako totohanan na anak ng Diyos. Pero alam niyo po ngayon, ang panlasa ko po sa pera, parang ano lang siya, parang lang siyang kanin na
kinakain lang yan, umaga, tanghali, gabi. Para lang siyang pagkain na normal lang, na hindi mo na siya kinakauhawan. Bagamat hinihiling ko rin sa Panginoon ng Lord, bigyan mo kami ng pera para maging channel of blessing din ako sa aking pamilya, para sa ibang tao, sa mga needy. Pero kapag patuloy po nating sinusunod ang salita ng Diyos at pamumuhay na tama sa harapan ng Panginoon, sabi po ng Panginoon sa mga Israelita, sumunod lang kayo at gawin nyo ng tama yung tuntunin ko, sundin nyo. Huwag lang kayong gumawa ng mga Diyos-Diyosan at sumamba sa mga Diyos-Diyosan para hindi ko kayo sumpain. So, given na po yun. Kapag tayo po ay patuloy na sumusunod kay Kristo, ano man po ang desire ng ating puso at inihiling natin sa Kanya, ay ipagkakaloob po niya yon. Pero wala na po talaga ang puso ko sa pera eh. Kumbaga, sa bawat sitwasyon na nagbibigay ang Panginoon ng pera sa amin, pambiling gamot, pambiling pagkain, pangtulong, kahit papaano, sa mga nakikita natin na talagang kailangan tulungan, kahit magkano lang, nakakapagbigay ng ikapo, ng handog sa church. Masaya na po ako yan, mga kaibigan. Wala na po hinahangad. Kasi alam niyo, mga kaibigan, ako para sa akin, napalaki ko na yung mga anak ko. May mga sarili na silang pamilya, si bunso wala. At nakikita ko yung mga manugang ko. Talagang mga family man sila, kahit ang mga anak ko na lalaki, family man. Talagang nagtatrabaho sila para sa kanilang pamilya. So, isang bagay na pinapasalamatan ko sa Panginoon, hindi po sila sakit ng aking ulo. Dahil alam po nilang mamuhay ng tama, maayos bilang mga pamilyaradong mga anak ko. Kaya ako po ay parang nagme-maintain lang. Paalala lang sa kanila, araw ng linggo, magsimba tayo. Bawat programa po ng GIL, lahat po, every Sunday kung hindi sila uwi, pinapasahan ko po yan ng messenger. Sa messenger, manood ka, kung may time ka na, manood ka na ng gawain, mag-live stream kayo kung wala kayong time. So, ganyan po lagi paalala ko sa kanila. At saka yung prayer, araw at gabi, para sa aking pamilya. Wala na po akong mahiling mga kaibigan, sa Panginoon. Unang-una, kahit ako may mga sakit, breast cancer, kung ano-ano pa, hanggang ngayon, nandito ako. Meron din naman kaming kunting kubo na hindi po kami nauulanan kapag tag-ulan o bagyo. Meron naman po kaming tricycle dyan, naka-stock lang. Kung gusto namin pahangin-hangin dito sa paligid, pwede na. Kaya lang mga kaibigan, ganun pala. Alam niyo po yung satisfaction at saka contented. Kung ano yung naranasan mo na binigay na ng Panginoon sa mga nagdaang panahon. Kumbaga, natikman mo na. Parang okay na. Natikman mo na, nakontento ka, nalaman mo ang lasa. Okay na. Hindi ko na po hinahanap. Kung ano naman po yung papatikim ng Panginoon sa bawat araw na dumarating, yun naman po yung excitement ko. Ano kaya ang gagawin ni Lord ngayong araw? Yun. Doon po ako excited sa gagawin na naman himala ng Diyos pagising ko sa umaga. At gagawin ng Diyos sa aking mga pamilya. Masaya po ang buhay ng isang tao kapag nakakaranas na po tayo ng satisfaction at saka contented sa buhay natin, nakasama natin ang ating Panginoon. Hindi po tayo pwedeng mabuhay, hindi po tayo makukontento, hindi po tayo masasatisfy kung wala po ang Diyos sa buhay natin. Kasi siya lang po yun ang magbibigay sa atin ng satisfaction at saka contentment. Kaya mga kaibigan, nawa po ay maging masaya lang po tayo. Huwag po tayong mag-isip ng kung ano-ano. Huwag po tayong mag-abala sa mga alalahanin ng buhay. Huwag po tayong malungkot kung hindi po sagana ang ating pera, mga pagkain ngayong Pasko. Hindi po mahalaga sa Diyos ang mga material na bagay. Kasi Kanya yan Ang mahalaga po sa Panginoon yung pinakamamahal niya at pinaka-the best na nilikha niya.
tayo po yun. Yung lahat po tayo maligtas at makauwi po sa kanyang piling, sa kanyang kaharian. Kaya maraming salamat sa Diyos mga kaibigan, no? Kasi ito pong YouTube, hindi man po tayo talaga magkakilala, pero andito po tayo para tayong isang pamilya dito. Kapag tayo po ay nagkikita-kita na araw-araw sa ating mga YouTube channel, para na po tayong magkakadugo, para na po tayong isang family. Salamat sa buhay ng aking anak dito sa YouTube, si Rowie, Natutuwa po talaga ako sa batang yan. Ang ating life with Ro. Talaga pong bibihira din po ang tao na may puso na ganyan. Na talagang lubos-lubos din yung kanyang pagtulong sa akin bilang YouTuber na isang lula na walang alam dito po sa social media, ano po. At salamat po sa mga nagpala sa akin, sa lahat po ng mga subscribers. Alam niyo po, salamat sa Panginoon na sa 1,350 plus na po ang subscribers ko. Salamat po din sa mga nanonood ng aking mga live stream. Kahit po lagi na lang pong silent, hindi niyo po ako nakikita, pero andyan pa rin po kayo. Thank you so much sa mga nagko-comments, nagla-likes, at higit talaga sa lahat ng kaibigan. Salamat po talaga sa mga nakikinig ng salita ng Diyos dito po sa aking channel. Ano po yung nalaman ng aking puso't isipan, yun lang talaga ng kaibigan ng aking inihayag dito. Hindi ko na po pahihirapan ang sarili ko na iisa-isahin pa, i-organize, kasi nga po hindi naman po ako pastor. Kulang po ako sa ganung kaalaman, kaya sana po unawain niyo na lang kung ano po yung kakayanan na ibinibigay sa akin ng Panginoon. So, yan po, magpanalanginan po tayo sa isa't isa. Hindi po yung iunahin natin yung panalangin na sana ma-monetize tayo, ay sana makumpleto na natin yung watch hour natin, sana yung mga subscribers natin, sana yung mga ads, sana maraming ano. Hindi po. Magpanalanginan po tayo na lahat po tayo ay maging malakas lagi ang ating spiritual life. Yung strength ng Panginoon ay maranasan natin. At kapag nakita ng Diyos yung puso natin, yung motibo ng puso natin dito sa YouTube at sa buhay natin ng mga personal na ginagawa natin, ang Diyos na po yan ang bahala magbigay dyan ng mga subscribers, manunood ng ating mga live, yung mga watch hours na yan. Bahala na po si Lord dyan. Basta, para po sa akin, lahat po ng ginagawa ko dito, gusto kong i-alay sa Panginoon ang parangal, ang pasasalamat sa Kanya. Kasi siya po yung author Siya po yung author ng lahat, author ng buhay natin, author ng ating mga pangarap sa buhay at kung anong gusto natin. Kaya mga kaibigan, medyo humaba po ang ating sharing. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mega shoutout po sa ating Sir Chief Leon, sa ating kaibigan si Sir JB Outdoor, sa ating minamahal na anak yan, si Life with Ro, sa aking ading dyan, si Amy Galacia, sa ating kaibigan na si Kapango. Yan. Nakakatawa po ang mga pangalan natin dito mga kaibigan. At meron pa po dyan yung Bing Smashan. Meron pa tayong mga hindi ko na mabanggit yung iba pa. Kayo na po ang magpasensya sa inyong Nanay Rayleigh, Lula Rayleigh. Basta ako po, pag ako po nananalangin bawat gabi, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, kilala mo lahat ng aking subscribers. Kilala mo lahat dyan. Ikaw na po ang siyang bahala na magpala sa kanilang mga buhay. Kaya magpanalanginan po tayo mga kaibigan na sana wala po munang mawawala sa grupo natin dito sa ating YouTube channel. Na kumbaga YouTube channel nyo, YouTube channel ko, YouTube channel ng iba, na sana lahat ng mga subscribers ng bawat isa ay equip pa rin, buo pa rin. At wala pang mawawala na po. Laban lang. Wala pong hihinto. Kung may pangarap po na ma-monetize, may pangarap na kumita dito sa YouTube, hindi po yan masama.
dahil gagamitin din po ni Lord na channel of blessing ang ating mga ginagawa dito sa YouTube para po i-provide niya ang ating pangailangan din financially at makakatulong po talaga yan sa atin. Ayan mga kaibigan, magsisimulan naman po ang kantahan dyan sa court, parang hindi pa talaga tapos, kaya tatapusin ko po muna ang ating sharing ngayong gabi. I-advance ko na po isa pong masaganang biyaya ng Kapaskuhan at Bagong Taon sa inyong lahat at magbabatian po tayo uli sa isang linggo ano po. Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat po sa inyo. Andiyan na talaga ang music ng aming kapitbahay. Salamat po sa inyo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Bye!